Maligayang ika-30 araw ng Panginoon sa taong 2025. This is the 30th Lord's Day para sa taong ito. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil muli ay binigyan ako ng pribilehiyo at pagkakataon na makatayo muli sa pulpitong ito. At sa ngalan ng Panginoon at ng aking mga kapatid sa kabundukan ng Rosario, Matamis, Tilaga at Tulos, ay pinararating ko sa inyo ang pangungumusta ng lahat. At sana ay by next year ay magkaroon ulit ng gawain sa bundok ang Vacation Bible School. Lagi namin pinapanalangin na matuloy na po yan. No? So, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at biyaya, kayo ay iningatan niya rito. Bagamat sa amin ay ulan lang at pagtaas ng tubig sa ilog. That's why hindi passable sa lahat ng sasakyan. Pero dito ay mas matindi. No? Na kung saan ay ang baha ay pumasok sa mga kabahayan ng ilan sa inyo. At nandiyan pa yung banta ng leptospirosis. So, salamat sa Diyos sa kanyang paglingap sa inyo mga kapatid. Hindi tayo exempted sa mga sakuna, sa mga natural calamities, kundi yan ay naghahayag kung anong klaseng Kristiyano tayo. Ang mga pagsubok sa buhay ay isang test kung ikaw nga ba ay tunay na mananampalataya. Sa aking report, ang ating church, outreach church sa Batangas ay sa ngayon sa biyaya ng Panginoon nagpapatuloy, especially yung akin pong tinututukan ang FCC Matamis ay biyaya ng Panginoon. Meron na tayong lupa. Itong week na ito, hindi ko lang naasikaso yung papers dahil nga po sa bagyo. Pero nakaready na po siya para papirmahan sa mga donors. Dalawa po yung nag-donate para mabuo yung pagtatayuan ng simbahan. At kinakailangan na lang po ay sa presensya ng kapitan at ng ilang mga barangay kagawad magkaroon ng pirmahan. Kasama po si Pastor Ray. So, God willing, itong week na ito ay ma-materialize na yan. So, kailangan namin ng inyong panalangin. And then, salamat din dahil noong anniversary dito ay nagkaroon ng dagdag na pondo para sa pagpapagawa ng simbahan. We received that, 17,000 plus. And then, meron pang kasunod mula sa Sakitan family. So, purihin ng Diyos sa inyong buhay, mga kapatid. Alam ko na ang Diyos ang ipunan yung puso para maging part ng pagpapagawa ng simbahan sa Matamis. No? And then, ano pa ba? Sa ibang mga churches, kagaya sa Tulos at sa Tilaga, sa biyaya ng Panginoon, ay nandun pa rin, no? Nandun tayo sa mga doctrine na mga pangangaral. At the same time, syempre, hindi naman puro karne or doctrines, kundi nandun din yung kailangan din yung gatas na pangangaral ng salita ng Panginoon. At salamat sa Diyos sa buhay ni Pastor JL. Malaki ang pagbabago sa kanya pong pangangaral. Siguro napansin ninyo, nandito siya. So, purihin ng Panginoon, lalo na sa mga historical. So, purihin po ang Diyos sa kanyang buhay. At ganun din, purihin ng Diyos dahil bagamat si Pastor Ray itong past days ay nagkaroon ng karamdaman, pero meron siya nagkwasan na dahon, herbal. Hindi ko lang matukoy yung eksaktong pangalan ng dahon, parang tuba-tuba yata yun. So, tinake niya at purihin ng Diyos ay umayos yung kanyang pakiramdam. So, we really need your prayers, mga kapatid. So, sana ay huwag tayong manghinawa sa pananalangin sa isa't isa. Okay? So, siguro, yan lang, yung ating part ng reporting.
So, pwede nyo naman po akong i-chat o kung ano pa mang development ang mangyari o nakaplano. So, i-advise or isuhan ko na lang po kayo. Okay, so ngayong umaga ay kagaya ng binanggit ni Pastor Owe, ay ating pong pagtalakay ay may temang warning against apostasy. At yan ay matatagpuan sa Hebreo chapter 3. Hebreo chapter 3, verse 7 to 13. Verse 7 to 13. Pero, babasahin ko yan mula verse 1. Sorry sa monitor dahil nagsimula yan sa verse 7. Basahin ko sa inyo mula verse 1 hanggang marating natin yung verse 13. ESND version po. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kapwa ko na tinawag ng Diyos na makakasama sa langit, alalahanin niyo si Jesus. Siya ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na nagsugo sa Kanya, katulad ni Moises na naging tapat sa pamamahala ng pamilya ng Diyos. Ngunit itinuring ng Diyos si Jesus na higit kaysa kay Moises dahil kung ihalin tulad sa bahay, higit ang karangalan na nagtayo kaysa sa bahay na itinayo. Alam natin na may gumawa ng bawat bahay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Tapat si Moises sa pamamahala niya sa pamilya ng Diyos bilang isang lingkod. At ang mga bagay na ginawa niya ay larawan ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos. At tayo, ang pamilya ng Diyos, kung patuloy tayong magiging tapat sa pag-asang ipinagmamalaki natin. Verse 7, kaya, gaya ng sinasabi ng banal na Espiritu, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo, tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo. Naghimagsik sila laban sa Diyos, at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila, kahit nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya galit na galit ako sa henerasyong ito, at sinabi ko, laging lumalayo ang puso nila sa akin at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Magpaalalahanan kayo sa araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso nyo. Saglit tayong manalangin. Aming Ama, aming Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan at pinararangalan sa umagang ito sapagkat muli taglay namin ang biyaya ng buhay at kalakasan ng katawan at kasiglahan na dumalo sa 30 araw ng aming Panginoon Kristo. Salamat o Diyos sapagkat kayo ang siyang nagbibigay sa amin ng kasabikan na sundin kayo, na gawin ang inyong kalooban kahit wala kaming may pagmamalaki sa inyo. Salamat sa bawat isa nandirito at ngayong oras na ito kami po ay humingi sa inyo ng gabay na sa kapangyarihan at tulong ng inyong Espiritu Santo kami ay totoong makaunawa ng iyong mga salita at magkaroon ng pagnanasa na alisin ang mga bagay na itutuwid nyo sa amin. At the same time ay hangarin na sundin ang inyo pong iniutos sa amin mula sa pag-aaral namin sa umaga nito. Lingapin nyo rin po mga kapatiran namin na hindi namin makakasama anuman ang dahilan ng kanilang pagliban. Dalangin namin yung paglingap at habag para sa kanila. Tumasa kami na sa mga susunod na gawain at piling namin sila. Salamat po Diyos sa iyo namin inialay aming papuri at hinihin ang lahat ng ito na may pagsumamo po sa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen at amen.
warning against apostasy. Kaninang umaga, nagkaroon ng aking kaisipan na baguhin yung aking introduction, pero dahil sa hindi ako may hawak para baguhin yung outline, so mas minabuti ko po na ituloy kung ano yung ating maipasa kay Sister Siam. Thank you, kapatid. Ganun, nagpaalam ako kanina kay Pastor Owe. So, hindi ko na susundan yung pagbabagong iyon. Noong February 13, 2025, meron pong 70 Kristiyano, lalaki at babae, na hinugutan ng ulo gamit ang machete at ang machete po ay uri ng itak, ubulok sa Batangas, gamit ang machete at martilyo sa loob mismo ng Protestant Church sa Democratic Republic of Congo or DRC, at ang mga pumatay sa kanila at massacre sa kanila ay mga Allied Democratic Forces na kabilang sa Islamic State. February 18, 2025, may ilang pamilya na hindi nila magawang ilibing ang kanilang minasaker na mahal sa buhay dahil sa kawalan ng seguridad sa lugar na iyon. At maraming Kristiyano ang nagsitakas para sa kanilang seguridad. Ngunit isang elder ng church ang nagsabi nung siya in-interview sa English, sabi niya, "We don't know what to do or how to pray. We have enough of massacres. May God's will alone be done." Sabi niya sa Tagalog, hindi namin alam kung ano at paano kami mananalangin. Maraming pinatay sa amin. Ngunit, mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. These are Christians. Doon sa lugar na iyon, 70, exact, lalaki at babae, na dahil sa pagiging mananampalataya, sila po ay namasaker ng mga taong hindi kumikilala sa ating Diyos, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, lalo tigit sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Ang ipinapakita ng mga Kristiyanong ito ay ang kanilang pong pananatili, ang kanilang pagpapakasakit, or sa English ay perseverance, sapagkat ang tunay na mga mananampalataya ay magpapakita, mag-e-express ng perseverance anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Gaano man kabigat ang pag-uusip, kanila itong titiisin hanggang sa huli. Yan ang pinapakita ng mga sulat, pinapakita sa sulat ni Apostol Pedro sa 1 Peter. Alam ko, hanggang ngayon ay nasa series pa rin yan ng pang-aaral ni Pastor Owe sa inyo. At ganoon din sa akin, yan din yung aking pinili na series. Nasa chapter 2 pa lang po ako, verse 12, kung hindi ako nagkakamali. No? So, akin munang bibigyan sa inyo ng kahulugan what it means apostasy. Sa God question na Acts, ganito po yung kanyang meaning. Apostasy, ito ay may Greek word na apostasia, wala lang sa monitor. No? So, ang ibig sabihin, a defiance of an established system or authority. Ibig sabihin ay pagtalikod or gagamit ako ng mabigat na term, pagsuka sa ano pamang na ituro, anumang pundasyon na meron siya. Ito rin ay ginamit na salita sa government na tinatawag na political revolt. So, yan po yung ibig sabihin ng apostasy. So, kung titignan natin ang meaning ng apostasy sa sulat ni Jude, ang kapatid ng ating Panginoon Kristo, bago mag-Book of Revelation, yan ay mababasa natin sa verse 3, kasi one chapter lang po ang Jude, verse 3, verse 4, then verse 10 to 13, kasama ang verse
19. So, sinamarize ko, ang meaning ng apostasy, it means falling away, pagtalikod. No? Pagtalikod. These are the one who are in the church, but not of the church. Ito yung mga individual na nasa loob ng iglesia, pero hindi kabilang sa iglesia ng ating Panginoon Kristo. At ayon doon sa sulat ni Jude, ay merong ilang mga pagpapakita para ma-identify, pero hindi natin ito aaralin para i-judge ang sinuman, ano? Pero ilan sa mga binanggit ni Jude na nagpapakita ng apostasy, number 1 is grumbles, ano? Pagiging reklamador, kagaya ng mga Israelita. Ang pinipresent na example ng sumulat ng Hebreo ay ang Old Testament, ang mga Israelita. Yun yung kanyang ginamit na halimbawa, no? And then yung din mismo tinakita ng Israelita, no, unang karakter ng apostasy ay reklamador, no? Number 2, walking in their own lusts. Kung ano yung nasa ng katawan, siya nilang sinusunod. Number 3, mouth great words, mga arrogante, no, sa pamumuhay, sa pananalita. Lalo tigit ang pananalita ay walang spiritual na value. And then, flattering people, sila yung mga taong nakikinig lang kung meron silang mapapakinabangan. Next, sensual people, sila rin yung mga taong cause of division. Sila yung pinagmumula ng paghahati-hati, pagkakawatak-watak ng samahan ng mananampalataya. And of course, ang pinakahuli na binanggit ni Jude dyan ay not having the Holy Spirit. Of course, the apostasy, ang taong kabilang sa apostasiya ay hindi totoong mananampalataya. At kung hindi totoong mananampalataya, of course, wala siyang Santong Espiritong nanahan. Sapagkat kung mayroong Santong Espiritu, then mayroong bunga ng Espiritu. Okay? So, iyan po yung meaning ng apostasy. So, ating theme ay warning, babala, laban sa apostasiya or sa pagtalikod. So, yung ating mga talatang binasa ay babala, mga talatang babala sa kabuuan ng chapter 3, no? At ang main verses ay verse 12, ganun din yung verse 19 dyan sa chapter 3, na kung saan ay nananawagan sa lahat ng mananampalataya. Nananawagan po sa lahat ng mananampalataya na panghawakang mabuti ang pananampalataya kay Kristo bilang Mesyas, bilang tanging tagapagligtas. Wala nang iba. So pagkatapos na magbigay ng babala, ang sumulat ng Hebreo ay ito'y sinusundan ng pangangaral sa chapter 4, verse 1 hanggang verse 16. So itong dalawang chapter na ito, chapter 3 and then chapter 4, ay paghihimo sa lahat ng mananampalataya inside the church noong panahon na yon and to us today na panghawakan ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo hanggang sa huling hininga. So yun po yung panawagan. So yung mensahe na nais ko pong ilatag sa ating kalagitnaan, perseverance is the most important proof of true believers. Ang pagpapakasakit ang pinaka-importanting patunay ng mga totoong mananampalataya. Ibig sabihin, failure to persevere proves that a person never truly believed. Okay? So, nais ko pong emphasize sa inyo na hindi ko sinasabi, hindi natin tatalakayin ito para baguhin yung ating kaisipan that salvation is always by faith alone. Hindi yon. Kundi yung true faith that saves us will produce perseverance. Okay? Nagbubunga yung pananampalataya na siyang nagligtas sa iyo at sa akin ng alin? Ng pagpapakasakit, ng pagtitiis, anuman ang meron
habang tayo ay namumuhay bilang mga mananampalataya. Okay? So yung talata sa verse 7 ay nagsisimula sa salitang kaya, or sa English ay therefore, na kung saan ito ay nagko-connect sa atin bilang mag-aaral ng salita ng Diyos doon sa preceding na mga verses. That's why binasa ko yung verse 1 to verse 6, na kung saan nagkaroon ang writer ng comparison between Moses from the Old Testament and then Jesus Christ sa New Testament. Now, si Moises ay tapat na lingkod ng Diyos, pero mas higit si Jesus Christ. Okay? And that's why, kaya sinasabi niya na, therefore, kung kaya, okay, nananawagan siya sa mga mananampalataya ng alin? Ng pagsusuri sa ating pananampalataya, sa pananampalataya ng mga Christian Jews, no, na siyang original na readers ng sulat sa mga Hebreo, and of course, para sa atin ngayon. At sa Old Testament, ang in-emphasize ng writer ng Hebreo, lalo na chapter 3, na ang mga tagasunod ni Moises during that time ay nabigo na makapasok sa ipinangako ng Diyos na kapahingahan. Nabigo na makapasok saan? Sa ipinangako ng Diyos na kapahingahan sa pamamagitan ng kanilang pagsuway at hindi pagsampalataya or disobedience and unbelief. That's why ang writer ng Hebreo ay mariin na nananawagan sa mga tagasunod ni Jesus Christ na mag-ingat or sa positive ay nagtiyakin, no, na you must make sure about the faith na meron ka, sapagkat ito ay may nangyari sa nakaraan. Huwag ulitin ang pattern ng pamumuhay o ng uri ng pananampalataya meron ang mga Israelites noong panahon ni Moises, na kung saan hindi sila nakapasok sa ipinangakong kapahingahan. At ang kapahingahan na tinutukoy sa ating panahon ay alin? Ang buhay na walang hanggan, ang presensya ng Diyos, ang kalangitan. Kagaya ng mga Kristiyano sa Congo na pinugutan ng ulo, kahit na sila ay nakakita, yung mga naiwang buhay, nakita nila yon, narinig nila, nasaksihan ng marami kung anong ginawa sa kanilang mga kapatiran sa pananampalataya, pero nanatili sila na rin tapat. Hindi nila inabandona ang kanilang pananampalataya. Nakalimutan ko, mayroong nitong, hindi ako nagkakamali, itong buwan lang or last month, meron ulit na nangyari na pagpatay. Doon pa rin po sa bansang iyon. Nakalimutan ko ang eksaktong pangyayari. Ibig sabihin, natili silang tapat kahit paulit-ulit na gawin sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya, hindi sila tatalikod. Hindi sila bibitaw. Hindi dahil magaling sila, dahil ang katotohanan, they have the Holy Spirit na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na mag-persevere, na manatiling tapat. Yan ay kilala sa katuruan na perseverance of the saints. Ngunit nakakalungkot sa ating panahon, lalo na sa ating bansa, maraming mga Kristiyano, or even sa US, maraming mga Kristiyano na kung saan ay hindi persecution ang dahilan ng kanilang pagtalikod. Ilan sa mga reason ng pagtalikod nila ay ang trend ng mundo, kalayawan, katigasan ng ulo, yung kanilang pong kasalukuyang kalagayan, pakiramdam nila ay hayahay sila. Ayaw nilang umalis doon sa kanilang kinalalagyan na maayos, sapagkat alam nila na kapag sila ay manindigan sa salita ng Diyos, sigurado magkakaroon ng problema sa mga taong ayaw sa kabanalan at sa katuwiran ng Panginoon.
Merong walang totoong pagpapahalaga sa gawain ng Diyos. At mas kilala ito sa salitang simbawi. They are in the church, but not of the church. No? Because of this, and many like this, many so-called Christians abandon their love and faith for Christ. Ilan lamang yung binanggit ko. No? At maraming mga Kristiyano po, inabandunan nila, dinalikuran nila ang kanilang pananampalataya at maging ang kanilang pag-ibig kay Kristo. Abandon their love for the brethren, sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya, and going to church just to receive what they want and what the Lord wants them to receive. Pumapasok sa church to gain and not to glorify and honor the living God, our Savior. Okay. So, it is our time ngayon sa ating pag-aaral na muli tayo ay makaalalahanan at makagtibay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga talatang ating pag-aaral. And again, our text is a strong warning against apostasy, that for sure the gates of heaven is shut off for them. Ang pintuan ng kalangitan ay sarado sa mga taong tumalikod sa ating Panginoon Kristo, lalo na sa mga importanteng itinuturo ng Biblia na katuruan. Merong 4 na bagay na nais kong bigyan din sa inyo sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. At ang number 1 dyan ay time limit, limitasyon ng oras. At let's go back sa verse 7 hanggang verse 8. Verse 7 hanggang verse 8. Sabi diyan, kaya gaya ng sinasabi ng banal na Espiritu, kung marinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso niyo, tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo. Sa English, may mababasa tayong salitang today, ngayon. Kung marinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos. Ang ginamit ng writer, dyan sa verse 7 hanggang verse 8, ay mula doon sa awit na kung saan sinasabi niya na yung salitang iyon ay galing mismo sa Santong Espiritu. Okay? Ginamit ng Santong Espiritu ang writer ng awit at yun ay panawagan ng Diyos sa lahat, lalo na para sa mga Israelita. No? So, ang Santong Espiritu sa pamamagitan ng mga tapat na mananampalataya ng ating Panginoon Kristo ay patuloy na nananawagan sa lahat ng tao patungkol sa puot ng Diyos sa kasalanan o sa lahat ng kalapas-tanganan, sa pamumuhay ng may pagsuway, sa pamumuhay ng may katigasan ng puso, katigasan ng ulo. Ginagamit ng Santong Espiritu ang kanyang mga tapat na mananampalataya, ang mga tunay na mga Kristiyano, para manawagan sa lahat ng tao. Maging sa loob ng iglesia, sa loob ng church, nananawagan ang Santong Espiritu sa pamamagitan ng mga mananampalataya patungkol sa kapuotan ng Diyos laban sa kasalanan. Okay? Sapagkat ang bukas ay hindi tiyak. Hindi natin tiyak kung bukas makalaway alin. Buhay pa tayo. Number 2, hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus Christ. Pwedeng maya-maya. Pwedeng bukas. Tomorrow is too late. Kaya nga maging sa Apostol Pablo, today is the day of salvation. Hindi bukas. Today. Dapat mag-respond ka sa panawagan ng Ebanghelyo. Sa panawagan ng Diyos na magsisi at sumampalataya tanging kanino? Kay Jesus Christ. Because tomorrow, ay hindi tiyak, hindi sigurado. Okay? Kala mo nga, tatagal pa ang buhay ni Pastor John MacArthur. Kahit na medyo affected yung kanyang pananalita, pero nakakadalo pa rin siya sa conference sa pamamagitan ng online. Okay?
Kala ko hahaba pa kanyang buhay, pero kahit na ang puso niya, gusto pa rin niyang magpagamit sa Diyos. Wala sa isip niya mag-resign. Gusto pa rin niyang tumayo sa pulpit o kahit na nasa bahay na lang siya, gusto pa rin niyang mangaral ang salita ng Diyos. Pero pinagpahinga na siya ng Panginoon. At ganoon din sa atin. Merong kinukuha na ng Panginoon pero hindi mawawalan ang church, ang mundong ito ng alin? Ng mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos para manawagan sa lahat ng alin? Na magsisi at sumampalataya tanging sa ating Panginoon Kristo. Okay? At sa ating panahon, malaki ang pananagutan nating mga Kristiyano. Sa panahon ng New Testament, sa panahon ng Old Testament, wala pong Facebook, Messenger, ano pa bang platform? Alam mo yun? Instagram para mapalaganap ang salita ng Diyos. Sila ay lumalakad, sila ay bumibiyahe, sumasakay ng barko, ng asno, ng kabayo para marating ang lugar na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Ay sa ating panahon, just a minute, pwede mo may pangaral ng salita ng Diyos. Kumusta tayo, mga mananampalataya? Ginagamit ba natin yung anumang platform na ginagamit natin para maging bahagi ng pangangaral ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo? So, ang Santong Espiritu ay nananawagan sa lahat, calling for true repentance, placing faith in the finished work of Christ, and must persevere until the end. Ito yung sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 24 verse 13. Ang nananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Okay? Continuous action word, mananatiling tapat. Ibig sabihin, ang mga totoong ligtas, ang mga totoong sumampalataya kay Kristo ay nagpapakita ng pananatiling tapat hanggang wakas. Ang salita ni Moises at ganoon din ang pangangaral natin para sa Kristo sa mga mananampalataya noon hanggang ngayon ay galing sa Santong Espiritu na ginagamit ng Diyos sa ating lahat. Kaya na sinabi kanina, si Pablo, sinasabi niya na ang kaligtasan ay ngayon na. And then sinabi pa ni Apostol Pablo na ang kanyang pananalita ay parang ang Diyos na rin ang nagsasalita. Dahil mayroong limitasyon ang panahon. Today, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay pinahahayag niya. At ikaw, kapatid, na nakikinig ngayon, are you saved? Dahil bukas ay hindi, itinangakong bukas. Bukas ay huli na ang lahat. At nananawagan ng Santong Espiritu ngayon sa pamamagitan ng pangangaral sa pulpitong ito. Be saved. Repent. At sumampalataya tanging kay Kristo lamang. Dahil bukas ay hindi tiyak. Nagbibigay ang Diyos ng babala today. Today is the day of repentance and salvation. Malinaw yan ang sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo ngayon na. Not tomorrow. Hindi sa isang araw. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Okay? So, urgency. Kinakailangan ng agarang pagtugon sa panawagan ng Diyos. Bakit mayroong limitasyon ng oras? Mayroong time limit. Number 2, na nais-emphasize sa atin ang ating mga talata, example happened from the past. Mayroong nangyari sa nakaraan
May halimbawang pangyayari o nangyari sa nakaraan. At yan ay sa verse 8b hanggang verse 9. Naghimagsik sila laban sa Diyos. Tapos tayo ng konti. Tulad ng ginawa noon ng mga ninuno niyo, naghimagsik sila laban sa Diyos at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila, kahit na nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon. Nakita nilang lahat ang kapangyarihan, ang ginawa ng Diyos. Kung simula doon sa pag-alis nila sa bansang Egypt, bago sila umalis, may ginawa ang Diyos. The 10 plagues, ano tawag doon? Ang 10 salot. Nakita nila yon. Ipinaranas ng Diyos ang bawat salot, pero hindi sila kasama. Bagamat sila ay nasa loob ng bansang Egypt. At nung sila ay nakalabas, akala nila sila ay papatayin dahil hinabol sila ni Pharaoh at ng kanyang mga piling magagaling na sundalo. Ano ang nasaksihan nila? Sa harapan nila may dagat. Nasa dalampasigan sila, nasa likod, nandyan yung mga galit na mga Egyptians. At ano nakita nila? Hinati ng Diyos ang dagat. Nakatawid sila sa dagat na kung saan tuyo. Kaliwat kanan, pader na tubig. Nakita nila yon. Nakatawid sila. And then sumunod ang mga Egyptian at anong ginawa ng Diyos. Naranasan din nila na ang ilang kasamahan nila o sila mismo ay nakagat na makamandag na ahas. Ngunit ang sabi ng Panginoon, tingnan ninyo yung pinagawa ko kay Moises, matansong ahas. At kayo'y gagaling. Nasaksihan nila na yung bato sa gitna ng ilang ay nagbigay ng tubig. Nasaksihan nila tuwing umaga may umuulang mana. Nasaksihan nila tuwing umaga mayroong pugo na ilang metro yung taas. Namumulot lang sila. Pero ano ang kanilang tugon in the end? Anong tugon nila? Sila ba ay naging tapat sa Diyos? They reject the living God who saved them. Yes, tinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Totoo yun. Pinangawakan natin yun. Pero sinasabi rin ng Biblia at nagbabala ito tungkol sa pagtalikod. Hindi ko alam kung paano aregluhin yun. Pero yung sinasabi ng Biblia, ang salvation ay hawak ng Diyos. Kahit hindi tayo tapat, tapat pa rin siya. Pero sinasabi na ng Biblia, mag-ingat kayo sa pagtalikod. Ibig sabihin, nais lang ng Diyos na buong kamalayan, na totoo yung pananampalataya tinanggap sa Diyos. Na nagpi-persevere ang iyong pananampalataya. Sapagkat yun ay bunga nung tinanggap mong kaligtasan. Kinote ni nung writer ng Hebreo ang Psalms 95 verse 7 hanggang verse 11. Kung babasahin natin, Awit chapter 95 para sa buong konteksto nito, 95 verse 7 hanggang verse 11, sabi rito, dahil siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga mamamayan na gaya ng mga tupa sa kanyang kawan na kanyang binabantayan at inaalagaan. Ang sarap pakinggan. Okay. Ang Diyos ay alin? Katulad ng isang pastol. Tayo na kanyang kawan ay kanyang binabantayan at inaalagaan. Pero anong sabi? Kasunod, kapag narinig niyo ang tinig niya, verse 8, huwag ninyong patikasin ang inyong mga puso katulad ng ginawa noon ng inyong mga ninuno doon sa Meriba at sa ilang ng Masa. Sinabi ng Diyos,
Sinubok nila ako doon kahit na nakita nila ang mga ginawa ko. Sa loob ng 40 taon, lubha akong nagalit sa kanila at sinabi kong sila'y mga taong naligaw ng landas at hindi sumusunod sa aking mga tinuturo. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahinahang galing sa akin. Ang Diyos ay nagagalit at napupuot kanino? Sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang mga itinuturo. Sa mga taong nananatili kung ano ang kanyang paniniwala. Sa mga taong ayaw tumanggap ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sa ating panahon, ang issue ay hindi paniniwala, hindi unbelief. Ang issue sa ating panahon ay alin? Naniniwala rin naman ang mga tao, yet they live in disobedience. Naniniwala ang tao na may Diyos. Naniniwala ang tao na may 10 utos. Naniniwala ang tao, iniutos ng Diyos ito, pinapagawa ng Panginoon ito, pinagpapawal ito ng Diyos. But then they remain in disobedience. Namumuhay ang maraming tao sa ating panahon na para bang walang Diyos na nakakakita at nakakarinig sa ating mga ginagawa. Ngunit marinig sinasabi ng Diyos, lahat tayo ay mananagot. We are accountable. At tayo ay magbibigay sulit sa Panginoon balang araw. Ang mga Israelita during panahon ni Moises ay mayroong very good leader. Magaling na leader. Si Moises mismo. At even sa panahon ni Jesus Christ, ang mga disipulo ay mayroong very good, mas higit pa kay Moises na leader. Jesus Christ himself. Sa panahon ni Moises, kahit si Moises ay magaling na leader sa kanila, pinakira ng mga Israelita ang kanilang alin, katigasan ng puso sa pamamagitan ng pamumuhay na may pagkisuan. Sa panahon ni Jesus Christ, si Judas Iscariote, may magaling siyang guro at leader. So, ang pinili ni Judas, ang mag-Judas. Sa ating panahon, bagamat hindi natin nakita, pero naniniwala tayo, alam natin, tungkol sa milagro na kapanganakan ni Jesus Christ, the virgin birth, na nagpapatunay na siya ay Diyos. Alam din natin, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng bugtong na anak ng Diyos. Kung paano tiniis ng Ama ang dusa ng kanyang bugtong na anak habang papalapit sa cross sa Kalbaryo. Alam natin ito. Pero ang knowledge about this ay hindi sapat para masabing you are saved. Hindi sapat yun. Ganon din ang mga Israelita. Alam nila, nakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Naranasan nila na sila ay spare. Hindi makasama doon sa mga tumanggap ng consequence ng puot ng Diyos sa pagsuway. But they remain disobedient sa Panginoon. Alam natin ang story ng Israel. Ang Israel ay elect nation. Pinili, hinirang ng Diyos na bansa. Pero mayroon, pakinggan niyo po ito, pero mayroong hindi nakapasok, hindi nakatanggap sa ipinangakong kapahingahan ng Diyos sa Kanaan. Ang sabi ng verse 11 ng verse 11 ng Psalms 95 kanina, kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahan galing sa akin. Well, ang totoo, ang awit, nung isinulat ito ng writer ng awit, ito'y nangyari na sa nakaraan. Ito'y panahon ni King David. Ibig sabihin, over and over again, nagbibigay babala ang Diyos.
Bagamat ang Israel ay bayang pinili, hinirang. Also Christian, sa mga mananampalataya ay pinili na ng Diyos. Bago paligayin ang sanlibutan, kahit yung salitang pinili, ay huwag nating panghawakan ang ating tignan. Ibaba ang ating pamumuhay kaysa sa panahon ng mga Israelita. At maging si Jesus mismo ay nagbigay ng babala sa kanyang mga tagasunod. Kung ang inyong pagsunod ay kagaya lamang ng mga Pariseo. Diba? Kung titignan niyo po mga Pariseo, they are dogmatic. Okay? Hindi pwedeng hindi sundin bawat detalye ng kautusan. And yet, anong sabi ni Jesus? Kung ang pagsunod ninyo ay kagaya ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa karya ng langit. Okay? So, may nangyari sa nakaraan. Mayroong babala, may diin ng babala sa ating panahon sapagkat may nangyari sa nakaraan. Kung titignan natin ang chapter 4, iwanan natin saglit ang ating text verse. Yan pa rin pong Hebreo, chapter 4, verse 3. Sabi rito, tayo mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingahan mula sa Diyos, ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya. Dahil sinabi ng Diyos, again, Kanya pong ginamit ulit yung talata, sa galit po, sinumpa kong hindi nila makakamtan ng kapahingahan galing sa akin. Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan. Ang totoo, nariyan na ito mula pa ng likhain ang mundo. And in verse 5, at sinabi rin ng kasulatan, hindi. Ginamit na term, not just, hindi lamang hindi nila makakamtan ang kapahingahan galing sa akin. Kaya mga kapatid, dinggin natin ang babala sa ating ngayong umaga sapagkat may nangyari sa nakaraan. Laging in-emphasize ito sa atin. May nangyari sa nakaraan. Bagamat sila'y kabilang sa bayang pinili ng Diyos, pero hindi sila nakapasok sa pinangakong kapahingahan. Na kung saan sa ating panahon, ang kapahingahan pinangako ng Diyos is to be with His presence forever sa kalangitan. Number 3, the sincerity of the holy wrath of God. Ang kaseryosohan ng banal na puot ng Diyos. Maraming mga individual, even sa Christian family, na ayaw nilang tanggapin o ayaw nilang pag-aralan ang puot ng Diyos. Pero sincere po, seryoso po, at totoo ang puot ng Diyos. Ano sabi doon sa verse 10 ng Hebreo chapter 3? Malinaw niya sinasabi, kaya galit na galit ako. Again, kanina yung salitang binasa natin, hindi. Now, sa verse 10, galit na galit ang Diyos. Kanino? Sa henerasyong yon. Sa Old Testament, ng panahon ni Moises. At dahil sa galit ng Diyos, pinangako niyang hindi makakapasok sa kapahingahan ang mga taong panahon ni Moises. So, seryoso ang Diyos. Sa kanya pong puot sa pagsuway sa kasalanan. Dahil sa pagsuway, hindi tapat, katigasan ng puso. Ang Diyos ay namumuhi. Ang panahon ng Exodo o ang henerasyon ng Exodo ay nabigong tumugon. Tumugon ng tapat sa ginawang pagliligtas ng Diyos. Sa kabila ng pagligtas ng Diyos sa kanila, sinuklian o ginantihan nila ang Diyos ng alin ng pagiging hindi tapat. At dahil diyan, napuot ang Diyos. Walang eternal rest sa sinumang uulit or even worse sa mga hindi tamang ginawa ng mga Israelita noong panahon ni Moises. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa ating panahon. Bakit? Gusto ko yung term na ito, para mapalubag
ang puot ng Diyos sa sinumang sasampalataya, sa sinumang magsisisi at sasampalataya sa kanyang bugtong na anak. Ngunit, kung tayo mananatili sa ating kasalanan, nananatili rin ang puot ng Diyos. Isa sa mga gustong-gustong verse ng mga Christian is John 3:16. Pero may karugsong po ang verse 16. Kung ating babasahin, John chapter 3, verse 16 up to verse 21, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Take note yung kasunod. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto, take note, mas ginusto, mas pinili, kumbaga, nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Verse 20, ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabubuting niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. So, maliwanag, no? Na nananawagan ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para mapawalang sala ang sino mang magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, dinggin natin ang panawagan ng Diyos sa atin ngayong umaga, sapagkat meron siyang itinakda na araw na kung saan ibubuhos niya ang kanyang buong puot dahil sa mga pagsuway at kasalanan. Malinaw yan sa Romans chapter 2 verse 5. Roma chapter 2 verse 5, sabi ng Apostol Pablo, pero dahil sa matigas ng ulo mo at ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo. Kailan? Sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Same thing sa sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Unang Tesalonica chapter 1 verse 10. Sabi rito, at sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit, na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang maglililigtas sa atin sa darating na kaparusahan. So, dinggin natin ang panawagan ng Diyos. At panguli, believers or church duty. Okay? Ang tungkulin, ang responsibilidad ng Iglesia. Verse 12 hanggang verse 13 ng Hebreo chapter 3. Sabi niya sa verse 12, kaya mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo. Yes, salvation is secured by God Himself, pero pasin niyo po yung verse 12. Nandiyan yung panawagan ng pag-iingat. Bakit? Baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Then verse 13, magpalalanan kayo. Kailan? Araw-araw, habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan, take note, na nagpapatigas ng puso. Ang pamumuhay sa kasalanan ay unti-unting pinatitigas ang puso. Kumbaga, nagkakaroon ng kalyo hanggang sa hindi natablan ng panawag at paalala ng mga lingkod ng Diyos. Yung salitang brethren, kapatid, dito sa verse 12, sabi ni John MacArthur, refers to those having same potential
characteristics as the generation that perished in the wilderness. Sabi nga sa Bible commentary ni MacArthur, yung salitang kapatid sa verse 12, sabi niya, kaya mga kapatid, sabi ni MacArthur, ay tumutukoy sa mga mananampalataya inside the church. Nung sinulat itong aklat ng Hebreo o sulat para sa mga taga-Hebreo, na kung saan sila yung mga individual inside the church na mayroon pong karakteristik na mapapahamak tulad ng henerasyon nung panahon ni Moises. Pansin niyo po, kung babalikan natin ang verse 1 ng Hebreo chapter 3, ang kanyang panimula sa ESV translation, therefore, holy brothers. Okay? At mayroon pang isang salita dyan na you who share in a heavenly calling. Sa Tagalog yan, i-emphasize ko lang po sa inyo, kaya nga, mga kapatid, sa Tagalog kasi inalis yung holy, banal ng mga kapatid. Sabi niya, at mga kapwa ko tinawag ng Diyos na makakasama sa langit. Ito ay tumutukoy saan? Sa mga kapatid na tunay ng ligtas na. Pero pagdating sa verse 12, nawala na yung salita holy. Ibig sabihin, may bagong address ang sumulat ng writer. Sa verse 1, ma-address yung kanyang sulat sa mga truly saved. Pero sa verse 12, naka-address ang kanyang sulat sa mga inside the church na hindi pa naman ligtas. Na mayroon pong karakteristik ng mga Israelita during panahon ni Moises. They were the unbelieving Jewish brothers. Diba? Inside the church. Kaya to, nananawagan. Sila ay pinaalalahanan na sumampalataya at huwag patigasin ng puso na hantong sa di nila pagpasok sa presensya ng Diyos. Ang verse 13 naman ay nananawagan sa bawat mananampalataya. Ikaw at ako, na meron tayong tungkulin sa isa't isa. It is our duty and responsibility to one another for intentional admonition. Intentional. Hindi yung nakita mo, yung kapatid na mumuhay sa kasalanan, ay hindi ko siya paalalahanan, baka ma-offend. No. Kung tunay mong mahal siya bilang kapatid sa pananampalataya, tatatukin mo ang balikat niya, kapatid. Kasalanan yung ginagawa mo. At ikaw naman bilang mananampalataya na may weakness, may kahinaan, pag ikay pinalalahanan, ang attitude natin ay amen. Magpakumbaba. At magpasalamat sa Diyos sapagkat meron siyang ginamit para amen. Paalalahanan tayo. Okay. Malinaw na sinasabi ni Juan sa kanyang epistle, hindi nagpapatuloy sa kasalanan ang mga taong kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi nagpapatuloy. Okay. Problema, kapag dumating ang hirap ng buhay, buti ka, nandito kayo eh. Okay. Nandito kayo mga kapatid. Ay meron ilan hindi nasisimba. Bakit? Bumahay, ayaw ko na puro hirap ng buhay. Wala kasi akong trabaho, hindi na ako sisimba. Ang patunay ba na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos walang baha? Walang bagyo? Walang trahedya? Walang sakit? Walang kamatayan? Yan ang pangangaral ng prosperity teachers. Ngunit, ang itinuturo ng Biblia, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay at hirap ng buhay bilang mananampalataya, nananatiling tapat ang mga totoong mananampalataya. Okay. Huwag na mangyari isa man sa atin na bumalik sa dating buhay na hindi na pinahalagahan ang araw ng Panginoon o ang ating pananambahan. Huwag na mangyari sa isa man sa atin, sino man sa atin, na bumalik sa dating mga kaibigan na namumuhay na may paglapastangan sa Diyos. Huwag na mangyari. At kung may mangyari man, ikaw na matatag sa pananampalataya, palalahanan mo siya. Tandaan mo ang pinag-aralan natin ngayong umaga.
nananawagan ito ng mahigpit laban sa apostasya. Sa ating hamon, sa ating pagtatapos, sino ang nakarinig ng pangako ng Diyos ng kapahingahan at buhay na walang hanggan? Ang mga Israelita. At ganun din tayo. John 3:16, eternal life. Alam natin yan. Pangalawa, kanino nagalit na muhi ang Diyos? Sa mga Israelita, sa mga Israelitang nagpatuloy sa katigasan ng kanilang puso, nagpatuloy sa pagsuway ng pamamaraan ng pamumuhay. Number 3, kanino nangako ang Diyos na hindi makakapasok sa pisikal at spiritual na kapahingahan? Nangako ang Diyos sa mga masuwayin, hindi makakapasok. At ang ating pong pinag-aralan, hindi lamang pisikal na Kanaan. Ginamit ito ng writer para ipaunawa sa atin na may mas higit pa sa Kanaan. Ang presensya ng Diyos, ang kalangitan, ang buhay na walang hanggan. Ang tunay at nakakapagligtas na pananampalataya ay magpapakita ng pagtityaga, ng pagsusumikap hanggang wakas. Mga kapatid, dinggin natin ang panawagan at salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Banal at dakila namin Diyos sa manaming nasa langit, pinupuri ka namin sapagkat lagi kayong nananawagan sa amin. Una sa aming iglesia, Faith Community Church, hindi lamang dito sa Bacoor, kundi maging sa mga outreaches dito, doon sa kabundukan ng Batangas. At nakikita namin, nararamdaman ang iyong paghilinga, ang iyong pag-ibig, na nais ninyo na maligtas ang bawat isang tao na hinilikha sa kasaysayan ng sanlibutan. That's why ginagamit ninyo ang inyong mga tapat na lingkod at maging ang mga tapat na mga mananampalataya para manawagan ng pagsisisi, manawagan ng pagsampalataya tanging sa iyong anak na sa Jesus at pasarin ang cross na may pagsunod sa iyo. Maraming salamat sapagkat nananawagan kayo sa amin. Sapagkat malinaw na sinasabi ng iyong lingkod na si Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo na darating ang araw ayaw nang makinig ng mga tao sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Ibabaling nila ang kanilang pandinig sa mga katuruan magpapakiliti ng kanilang mga tenga. O Lord, kami ay nagmamakaawa sa iyo. Huwag namang mangyari ito sa amin. Nawa, sa tulong at kapangyarihan ninyo, kami manatiling mapagpakumbaba. Yes, hanggang ngayon, meron pa rin kaming weakness. Meron pa rin kaming tinatawag na remaining sins. Ngunit nawa, sa tuwing marinig namin ang inyong mga salita, ay meron kaming kababaang loob na nakikinig at inaamin, tinatanggap ang inyong pagtuwid sa amin upang umantong kami sa pagsisisi at paghingi ng tulong sa inyo to overcome those sins. Pagpalain niyo po yung salita sa puso ng bawat isa at nawa sa nalalabi naming buhay sa mundong ito ay magamit mo kami bilang tunay na asin at ilang una sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay at sa mga taong nakapalibot sa amin. Tulungan niyo rin po kami na express ang pag-ibig niyo sa amin sa mga taong nakapalibot sa amin, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.